Yan, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ako po si Brother Edison Magsino Maramot ng Christian Gospel Baptist Church ng Pagkakaisa-Nauhan, Oriental, Mindoro. At sa umagang ito mga bata ay tayo ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po yun, ay tayo muna ay umawit sa ating Panginoon. At ang ating awitin ay napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. At lagyan natin ng action na kung saan ay ituturo natin ating mga labi na nakangiti. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Ituturo naman natin pataas. Tapos, pag nandun na sa part na mataas pa sa bundok, ay i-gesture natin ating mga kamay pataas. Mataas pa sa bundok. Tapos pag naman sa dagat, ay pababa naman yung ating mga kamay. Malalim pa sa dagat. Pag sinabi naman malawak pa sa daigdig, ay palawak naman ang ating mga kamay. So mga bata, handa na ba kayo na umawit para sa Panginoon? Ano nga? Yan, sige, tayo muna ay umawit sa ating Panginoon. Yan ating awitin. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus, napakatamis ng pag-ibig ni Jesus, napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Oo, napakatamis. Taas pa sa bundok malalim, pa sa dagat malawak, pa sa daigdig. Oo, napakatamis. Okay, lahat tayo mga bata ay kumanta ng mas malakas pa, mas energetic na pag-awit. Pag-awit para sa ating Panginoon. Ito. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus, napakatamis ng pag-ibig ni Jesus, napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Oo, napakatamis. Pa sa bundok malalim, pa sa dagat malawak, pa sa daigdig. Oo, napakatamis. Napakatamis. Oh, napakatamis. Yan. Salamat po sa napaka-ganda na mensahe ng ating Panginoon. At atin dun makikita na ang pag-ibig daw ng ating Panginoon ay napakatamis. At mga bata, saan nga ito inihalimbawa? Sabi dun sa awit, saan? Tama, sa bundok. At makikita natin na mayroong maliit at naglalakihan na mga bundok. At ayon sa pag-aaral ay ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok dito sa ating mundo. Pero alam niyo ba mga bata, sabi sa ating inawit na ang pag-ibig ng ating Diyos ay mas mataas pa kaysa sa bundok. Pagpapakita na wow, napakataas ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At mga bata, saan pa nga kinumpara ang pag-ibig ng ating Panginoon? Saan? Tama! Sa dagat. Na kung saan, sino ditong nakaligo na sa dagat? Di ba pag tayo naliligo, nandun lang tayo sa pangpang. Dahil doon ay mababaw. Pero alam niyo ba mga bata, na sa paglayo ng dagat, sa paglayo ng tanaw mo sa dagat, ay nandan yung paglalim nito. Na kung saan, sabi sa awit, ay ang pag-ibig ng ating Diyos, ay mas malalim pa kaysa sa dagat. Pagpapakita na, wow, grabe yung pag-ibig ng Diyos. Mas mataas pa sa bundok at mas malalim pa sa dagat. At ano pa makikita? Saan pa nilarawan mga bata? Ang pag-ibig ng ating Diyos, sabi sa awit. Tama!
inilarawan sa ating daigdig, sa ating mundo. Ano? Na kung saan ay mas malawak pa kaysa sa mundo natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pagpapakita na grabe yung pag-ibig, grabe yung ginawang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. At dito mga bata, ating makikita na ang Diyos ay ay inibig tayo. Yan. At ating makikita sa John 3:16. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At mga bata, ang ating pag-aaral ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos. At tayo muna mga bata ay pumikit, ating iyuko ang ating mga ulo at tayo ay manalangin sa Panginoon. Panginoon namin Diyos na dakila, banal, makapangyarihan Panginoon sa lahat, isang magandang umaga po. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa aming buhay na patuloy po na inyong dinaragdagan. Salamat po dahil ang buhay na ito ay natututo po sa iyong mga salita. Salamat Panginoon, nawa po sa aming pag-aaral ay kayo po ang siyang may taas at madakila. Salamat po Panginoon, ang kapurihan po ay sa iyo. Tulang po ang aming sa mga dalangin sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen at amen. Yan. So mga bata, sa awit, sinasabi dito na napakalaki ng pag-ibig ng Diyos, napakalalim ng pag-ibig ng Diyos, napakalawak ng pag-ibig ng Diyos, at dun sa ating binasa, ay ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sino ba? Sino ba ang Diyos na ito? Sino? Sige, bibigyan ko kayo ng 5 segundo para mag-isip. Sagutin nyo sa inyong mga isip. Yan. No, tama. Tama lahat ng inyong iniisip patungkol sa ating Diyos. Pero sino nga ba ang Diyos? Sino nga ba siya? Ating makikita, yan. Merong mga lumilipad na ibon. Ito ay nilikha ng ating Panginoon. Ano pa yung kanyang mga nilikha? Yan. Makakakita tayo dyan ng iba't ibang uri ng mga hayop. Sige, tingnan nyo muna yung PowerPoint. Sino yan nakakakala? Yan, meron diyang tiger, lion, lobo, giraffe, at iba't ibang uri pa ng mga hayop. Tapos meron din dungguan. Yan ay nilikha din ng ating Panginoon. At ating pang makikita, yun, yung maliit na yun, ano yun? May mga lumalangoy dun sa dagat. Yun ay iba't ibang uri ng mga isda na likha ng ating Panginoon. At dito rin, yun, ating makikita na mayroong tao, si Eva at si Adan. Tapos mayroong mga puno, may dagat, tapos mayroon ding mga lumilipad sa himpapawid, tapos mayroon ding araw. Pagpapakita na itong nilikha ng Panginoon, ay kumakatawan bilang Diyos na makapangyarihan. At ating makikita dito na ang Diyos ay makapangyarihan na gumawa ng lahat ng bagay na meron ang mundong ito. Sige mga bata, kayo tumingin sa inyong mga paligid. Yan, tama. Very good. At makikita natin na lahat ng inyong mga nakikita at lahat ng aking nakikita ay likha ng ating Panginoon. Pagpapakita ng ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan, ang ating Diyos ay nasa lahat ng dako, ang ating Diyos ay lahat ay nalalaman, pero sa ating pag-aaral ay ating tatalakayin ang patungkol sa pag-ibig ng ating Diyos. At ating makikita, sabi po sa sa John 3:16, letter A, sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Sino ba ang inibig ng Diyos? Ngayon, alam ko na kung sino ang Diyos. Sino itong sanlibutan na inibig ng ating Diyos? Yan, ating alamin mga bata. Yun, minatakbo. Mayroon siyang hawak na bag. Pagpapakita na ito ay magnanakaw. So, inibig pala ng Diyos yung magnanakaw? Sino pa?
Yan, may nakikita tayo na naninigarilyo. Ibig sabihin ba nun, inibig din ng Diyos itong naninigarilyo na ito? Yan, inibig din ba ng Diyos itong pumatay na ito? Inibig din ba ng Diyos itong magpapakamatay? Inibig din ba ng Diyos itong mga magiinom? Mga bata? Oo, tama ka. Inibig ng Diyos ang mga taong ito. At hindi lang yan mga bata. Lahat ng tao dito sa sanglibutan, yung sanglibutan doon ay tumutukoy sa mga tao. Ibig sabihin, inibig, pag sinabing inibig, yun ay minahal ng Diyos ang mga tao. Yan. Ating makikita, karapat dapat ba silang ibigin? Karapat dapat ba silang mahalin? Ayun po, pumatay, karapat dapat ba siyang mahalin? Ayun, magiinom, maglalasing, yun, maninigarilyo, magnanakaw. Karapat dapat ba itong mga taong ito na mahalin? Pero alam niyo ba mga bata, inibig ito ng ating Panginoon. Ating makikita, brother, mas mabait naman ako kaysa sa mga yan Ako naman ay hindi naman ako ganyan. Hindi nga po ako nakakapatay. Hindi nga po ako nagiinom. Ako po mabuti kaysa sa mga yan. Pero alam mo ba na lahat tayo ay pare-pareho. May isang similaridad. Bagaman tayo hindi pumatay, tayo hindi nag-inom, pero meron tayong isang pagkakatulad. At yun? Tayo lahat ay makasalanan. At bagaman tayo makasalanan, tayo ay inibig ng ating Diyos. At alam mo ba, sabi sa banal na kasulatan sa Romans 3:10 verse 10 to 12, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So mga bata, kung iisipin natin na tayo'y mabuti, ay nagkakamali tayo. Bakit? Dahil sabi ng Panginoon ay wala daw mabuti. Wala kahit isa. Paano brother yung yung tumutulong, hindi ba yun mabuti? Mabuti yun. Subalit, dahil sa ang tao ay makasalanan, sa harapan ng Diyos, ay ang nakikita niya ay yung ating karumihan. Kung kaya naman, dahil sa tayo'y marumi, yung ating ginagawa ay marumi rin. Sa kanyang harapan. Dahil tayo ay makasalanan. Kung kaya naman, nasabi sa talatang ito na walang mabuti at walang matuwid. Dahil ang sabi dito ay wala kahit isa. At sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Makikita natin dito na ibig sabihin pala, yung mga nagawa ko, sinasabi mo sa iyong sarili na mabuti, yung iyong pagsali sa relihiyon, yung iyong pagsimba, yung iyong pananalangin, lahat ng yun daw ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Kasi tayo ay makasalanan. Ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan, ay hindi magkakasama yung dalawang yan. Bakit? Kasi ang Diyos ay layo sa kasalanan. At dahil sa kasalanan, naputol ang relasyon meron tayo sa ating Diyos. At ano pa yung makikita natin dito? Tayo inibig ng Diyos. Sa paano para niya tayo inibig? Hindi lang niya sinabi na mahal kita, kundi ipinakita niya sa kanyang gawa. Sa paano paraan? Ating basahin na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Makikita natin dito ang katibayan ng kanyang pag-ibig. Na kung saan, bakit niya ba ibinigay ang kanyang bugtong na anak? Yan, mga bata, ating panoodin ang video na ito. Inyong pakinggan, inyong panoorin, at ako ay may tanong sa inyo mamaya. Kung kaya naman, makinig at manood ng maayos. Okay yung alis.
Father, well, they don't know what they're doing. Save yourself! Father, into your hands I commit my spirit. Yan mga bata, tapos na. So, mga bata, ano yung mga ginawa ng Panginoong Jesus at ano yung ginawa sa kaniya? Sige, mag-isip muna kayo. Ano ba yung mga i-recall niyo muna kung ano yung ginawa sa kaniya? Yan, sige. Tama ang inyong naisip. Ano? Yan. Ang Panginoong Diyos ay ano? Siya ay pinahirapan. Siya ay nasugatan. Siya ay pinalo. At gadapalo sa kanya ay ano? Yan, nadadalo yung kanyang laman na kung saan ay sabi sa Bible, there's no beauty you admire sa Panginoon. Wala kang ganda na nananasayan sa kanya. Bakit? Kasi siya ay binugbog, siya ay pinahirapan, ang kanyang katawan ay puro dugo, ang kanyang katawan ay puro sugat. At makikita natin na sobrang hirap ng kanyang dinanas, sobrang sakit ng kanyang dinanas. Yung magkaroon lang tayo ng sugat na konti, tayo iiyak na. Man, sakit, ang hapdi. Huwag nalalagyan ng alcohol, masakit. Hindi ka, how much more itong buong katawan ng ating Panginoon. Ay nagkaroon ng sugat. Nasugatan. At napakaraming dugo ang nawala sa kanya. Ano pa yung makikita natin? Ano pa yung ginawa sa kanya? Oo, tama. Yan. Kanyang binuhat ang kanyang krus papunta sa Calvary, papunta sa bundok ng Golgota, na kung tawagin ay bundok ng mga bungo. At alam natin yan, kapag yan ay bundok, yan ay pataas. At dahil yan ay pataas, mahirap yung buhatin. Mahirap maglakad pataas dahil lang because of gravity. At makikita natin dyan na yung kanyang krus ay kanyang binuhat hanggang doon. At hindi doon natatapos ang pagpapahirap na naranasan niya. Yan, tama. Siya ay ipinako sa krus ang kanyang kamay. At ano pa? Pati ang kanyang mga paa. Oo, tama. Yan ay lampasan. Yan ay bumaon hanggang doon sa kahoy. O, sino sa inyo yung natinik na? Di ba napakasakit? O, sino yung sa inyong napako? O, di ka napakasakit na? How much more yung nakikita nyo sa larawan? Yan ay sobrang sakit. Bakit? Kasi yan ay tumagos pati sa buto. At makikita nyo itong sa paa, di ba? Pag pinaglapat natin ang ating mga paa, sobrang kapal niyan dahil ng buto. Pero makikita nyo yung sa larawan ay lampas pa rin doon yung pako. Pagpapakita na sobrang sakit ang dinanas ng ating Panginoon. Ano ba? Yan. At makikita nyo, yan, siya ay tinusok ang tagiliran. At siya ay namatay. Makikita natin dito na sobra ang naging pagpapahirap, sobra ang naging pagpaparusa ng tao. Sa ating Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Yan. At makikita, bakit kinakailangang maranasan ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga ito? Bakit nga ba? Kasi alam niyo ba mga bata, kung hindi siya kung hindi niya mararanasan ng mga ito, ay tayo yung makakaranas nun. Tayo yung mahihirapan, tayo yung masasaktan, at tayo yung mamamatay. Alam niyo ba, mga bata, hindi basta ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Bakit?
siya ay nabayubay sa krus. No, dahil nakapako siya dun sa krus, nabayubay siya. Para ano? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dumanak ang kanyang dugo. Para ano? Para linisin tayo sa ating karumihan. At dahil sa kanyang ginawa, naging posible para sa tao na maligtas. Bakit? Kasi ang tao makasalanan. Ang tao wala nang alam na gawin kundi ang magkasala. Tiga, hindi kaya na maligtas ng tao sa ganang kanyang sarili. Kung kaya naman, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ano? Upang ating maging tagapagligtas. At makikita natin, bakit ginawa ng Panginoon? Upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Makikita natin na ito yung kondisyon para maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Kinakailangan pala ng tao na sumampalataya sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, para hindi mapahamak. Bakit? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. E tayong lahat ay makasalanan, ibig sabihin, tayo ay may kaparusahan. At ano? Ang kaparusahan ito. Yan, nakikita niyo yung babae. Yan, tama. Ang kaparusahan ito ay sa nagliliyab, na dagatang, nagniningas na apoy at asopre. Ito yung hatol ng Diyos na kung saan ang bawat isa sa atin dapat ay mapupunta dito. Mga bata, di ba, pag tayo napaso ng may katubig, ay ang sakit na. Mabibigla ka pag napasok ang ganyan. Aray, ang sakit. Pero alam nyo ba, pag tayo namatay, ang hatol ng Diyos ay dito tayo lahat sa impyerno. Dito tayo lahat sa nagliliyab na apoy. At alam nyo ba, hindi yan saglit lamang. Yan ay permanente na. Yan ay pangwalang hanggang mararanasan ng bawat isa sa atin. Pero, sabi dito, ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Ito na pala yung solusyon. Nandito na rin pala yung makakatulong sa atin para tayo ay hindi mapunta doon kung ayaw natin dito sa impyerno ay mayroong solusyon. Paano? Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. At tayo ay hindi mapapahamak. Mga bata, hindi tayo maliligtas sa ganang ating sarili, hindi tayo maliligtas sa kung anong nagawa natin, hindi tayo na maliligtas sa kung anong nagagawa natin ngayon, at hindi tayo maliligtas sa kung anong magagawa pa natin. Maliligtas tayo sa kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Ang kailangan lang natin gawin ay ano? Sumampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang sarili nating tagapagligtas. At sabi dito, ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag, hindi mapapahamak. Kapag sumampalataya tayo sa Panginoon, ay hindi na tayo mapupunta dito. Brother, kung hindi na kami mapupunta dyan, kapag kami sumampalataya, saan na kami mapupunta? Yan, ating basahin. Sabay-sabay tayo. Sabi dito, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga bata, sabi dito, buhay na walang hanggan. Ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi na mapapahamak. Bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At saan yun? Sa langit. At makikita natin dito, ito ang pangako sa sino mang sumasampalataya sa Diyos. Buhay na walang hanggan. At pag tayo namatay, kung paano itinakda ng Diyos na tayo mamatay ng minsan at pagkatapos ito'y paghukom, at kung ang hukom ng Diyos sa atin ay tayo ay kinakitaan niya ng tunay na pananampalataya, tayo magpupunta dito sa buhay na walang hanggan, sa langit. Tayo ay makakapunta, makakarating sa langit kasama ulat higit ng ating Panginoon, at ganoon din ay ang mga tao na sumampalataya sa Kanya. So mga bata, ating nakita sa ating pag-aaral ngayong umaga na ating nakilala kung sino ang Diyos, na ang Diyos na ito ay tayo ay inibig. At sinong inibig ng Diyos? Tayo Yan. At ang katibayan ng kanyang pag-ibig ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Yan, ating napanood kung anong ginawa ng Panginoong Jesucristo upang maging posible para sa atin ang maligtas. At ganoon din,
ay ang kondisyon para maranasan ang pag-ibig ng Diyos, kinakailangan na tayo ay sumampalataya sa Kanya. At ang pangako ng Diyos sa sino masasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Mga bata, sa pag-aaral natin ito, hindi nagkataon na inyong nakilala ang Diyos, inyong nakilala na siya ay banal, siya ay inibig tayo, at hindi nagkataon na nakilala natin, ating nalaman na tayo pala ay makasalanan, at dahil sa tayo makasalanan, tayo mapupunta sa impyerno. Pero dahil sa ayaw natin magpunta sa impyerno, wala namang may gusto na magpunta doon. Kinakailangan natin sumampalataya sa Kanya upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Saan? Sa langit, kapiling ng Diyos at kapiling ng mga mananampalataya. At yun, sa ating umaga, sa ating pagtatapos, ay kinakailangan mga bata, na tayo ay sumampalataya sa Diyos. Hindi natin alam ang ating buhay. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas, makalawa. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero one thing is for sure, hindi man natin alam kung saan, hindi naman natin alam kung kailan, hindi natin alam kung paano. Pero one thing is for sure, ang bawat isa sa atin ay makakaranas ng kamatayan. Pero nawa, bago dumating ang panahong yun, bago dumating ang itinakda ng Panginoon na kamatayan sa bawat isa, ay magkaroon tayo ng tunay na pagkakakilala sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na muli kami po ay napaalalahanan. Kami po, Panginoon, ay nakapakinig ng inyong salita. Salamat po, Panginoon. Nawa, ang bawat isa na nakapakinig ay hilusin ng banal na espiritu. Buksan ang kanilang mga puso at sila, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na pagtanggap sa iyo. At ganoon din, Panginoon, salamat po sa iyong pagliligtas sa bawat isa. Salamat po dahil kayo ang aming tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, ang aming sakot dalangin sa pangalan ni Jesus, ang tagapagligtas. Amen at amen. So mga bata, tayo ay tapos na. Paalam sa inyo at tayo ay magkita-kita ulit sa susunod na mga araw. Thank you and God bless you.